Good morning, everyone, and also to you, Mom. Good morning. And today, this is my topic: inclusive early childhood program. So first of all, what is inclusive learning childhood program? So, mo ni ang eskwelahan nga tanan bata nga mag-eskwela dinhi nga pantay ang pagtudlo. So, in lesson 10, preparing inclusive learning environment. So first is a physical location, and second, context to use, and third is culture differences. So the preparing inclusive learning environment is the learning environment is purposefully organized. So there are three inclusive learning environment. So first is the physical, social, and informative. Set or circumstances, mo ni sila ang tulo ka inclusive learning environment. So in John Dewey, emphasize the teacher role was to plan a positive and constructive environment. So ayon kay John Dewey na nag-ingon siya din hinga ang mga teacher sila ang mag-facilitate sa mga estudyante to meet and address the need of the diverse learner. So teacher have to design and create an environment that allows them to accomplish goal and participate educationally actively. So according to Irish Center, Peabody College, Vanderbilt University in Nashville, these are the components needed to address. So first is the physical environment, and second is the social environment, third is a temporal environment. So first topic is the physical environment. So what is the physical environment? So this over design and layout classroom or schools. So isa din ang layout sa classroom. Okay. Ang layout sa classroom, muna ang makapa-inganyo sa mga bata, ang ganahan sulod sa eskwelahan ng mga bata, no? So isa po diri ang space sa eskwelahan para makalihok kung maayo ang mga bata. Furniture, materials, and technological equipment. So isa po to. So, it is a color, lighting, and sound, and boundaries. So, isa sad ang makainggan sa mga bata na ganahan sila masulod sa classroom. So, ganahan sila makakaton tungod sa nindot nga eskwelahan. So, and also safety and movement of the children to access opportunities of the materials. So, learning space, the activities of learning experience that will planned and implemented. So, and the physical environment pays attention to the interest. So, pay attention sa mga bata, culture diversity, and the different abilities of children. So, pag lain sila mga abilities, ang color sa eskwelahan, ang space sa eskwelahan, makatabang sa mga bata sa ilang pagkakataon. So, second is the social environment. The social environment is interplay among or between children, family, member, teachers, school staff. So, social environment. So, di niya pakikipagsalamuha sa mga estudyante. So, dili lang ang estudyante, kundi ang teacher sad, no? Kung sa niya pagkuan sa iyang mga estudyante, pagdala sa iyang mga estudyante. So, it provides opportunity to develop a nature social interaction. So sa pakipagsalamuha sa mga estudyante sa ilang mga classmates, labi na sa mga tigulang pa sa ilaha, hindi sila makakuha o matured na pamuna sa ilang mga nakasalamuha. So third is a temporal environment. So temporal environment refers to the schedule, sequence, and amount of the time given to routine. So, and temporal environment, mao ang paghatag sa teacher o kanang schedule sa pagbasa or time, di ba? Pag naay bata nga dili dayon makapasa sa on time, so pwede na to extend ang
So isa po din hatagan nato ang mga bata og oras sa ilahang pag-recess ana mas kuan nga hatagan nato sila og oras para ana. Then activities of children from the time they arrive and leave. So, mosad na, tagasad na to og time ang mga estudyante para sa ilang activities and time needed to quiet, to eat, to move, to listen, and to work, and to play. So, naasad tayo schedule ana sa mga bata. So, in a document of UNESCO Digital Library titled Embracing Diversity, Toolkit for Creating Inclusive Learning, Friendly and Environment, 2014. So, all children are different, no? So, different yun ang mga estudyante. Labi nagdahilan sila o culture, lahilan sila o wika, lahilan sila o mga identity, diba? Lahilan po sila pagigikanan. So, dapat i-assess sa teacher kung i-assess sa teacher ang mga estudyante nga na. So, table of characteristic of traditional and inclusive classroom. So, first is the relationship. So, naatay duha ka sa characteristics sa mga estudyante. So, naatay traditional and inclusive classroom. So, in a relationship, the traditional classroom, the stands teacher and student with her back to work. So, diyan sa isang example, sa isang room, nagsurya din sa tubangan ang teacher din naaral din sa so distance lang ang pagkuhan sa teacher. So, bisan pag distance sila, makasabot na dayon ang estudyante. Kung bisan pag inarang apelido mo itawagon, makasabot na dayon ang estudyante biskan layo ang teacher sa ilaha. So, dinhi sa inclusive learning friendly classroom, so dinhi ang maestra ang muadto gyud sa estudyante para i-guide sila. So, isa dito ang mga estudyante nga naay mga disabilities, di ba? Ay adtuon jud sa teacher tapos i-guide dito ang estudyante, dayon iya jud taparan tapos dito niya special og tudlo. So, second is who is in the classroom. So, sidok natin sa classroom. So natin niya ang teacher and as well the student with equal similarity activities. So, and inclusive friendly classroom, there are teachers, students with the range of background and abilities and others such as parent helpers. So, din sa traditional, di na need o kanintabang ang mga estudyante. Kay ang teacher, kung lang sa pag-facilitate sa teacher, dali na makatch up sa mga estudyante. While the inclusive learning friendly classroom, din so who is in the classroom, din nga need pa o assistant na parents na mutabang sa pagtudlo sa ilahang mga bata. So, next is setting arrangement. So, sa traditional, ang setting arrangement is row by row. Ilahi ang mga babae, ilahi sila ang lalaki. Bisang paglaylay sila, kay makasabot na dayon sila. Then, din sa inclusive classroom, kay different setting arrangements as a girl and a boy sitting together. So, pwede sila nga i-rumble para ang ilang communicate kanay maka-communicate sila tanan tas makasalamuha sila og mga babae or lalaki. Then next is the learning materials. So, textbook learning materials sa traditional, narin ni ang textbooks, exercise book, chalkboard for teachers. So, dito siya sa traditional. So, pag maadto ka sa inclusive classroom, so din niya learning materials for all subjects such as math materials made from newspaper or poster and puppet for language class. So, dito dyan nila og mga materials para mas makakaton pa kayo kay kaning mga inclusive classroom na mga bata, dili sila dali na makaka-catch up na yun. So, needed pa nila og mga materials nga makita dyan nila og dali sila dila makabalos. So,
resources. So, in traditional, the teacher is interacting with the children without using any additional teaching materials. So, makakatun na ang mga bata, bisan pag wala sila ipakita ang mga learning materials, i-discuss lang sa teacher, makabalo na din sila, dali na nila makakatch up. So, next sa inclusive naman, the teacher plans a day in advance for the class. So, i-advance yun o kung sa plano sa maestra o kung sa iyang itudlo sa mga bata nga mas aktibo nga pagsukuan sa mga makalihok at mga estudyante. So, and also needed set of visual aids. So, there's a evaluation sa traditional standard writing examination. So, there is a inclusive learning classroom, authentic assessment, so need of observation sa mga bata. So, sample of children work over 10 sets of portfolio. So, katong mga quizzes sa mga bata, papalgot sa teacher, then ibutang sa portfolio. And then, need set of anang observation no, sa ilang mga palugod sa mga bata. So, needed set of observation sa teacher. And that's all our report for this morning. And